Pagganitod mo sa Panginoon. Dahil in the first place, ginagawa ko ito para sa iyo. Amen po ba? Cornerstone ng ating buhay. May Panginoon. Maraming na kumabot tayo sa iyo. Masakit kayo sa amin. Tulungan niyo po kami kung may bagyong dumating sa aming buhay. Sa tahanan mo, Panginoon, maramdaman mo na kami sumasamba sa iyo. Ang pag-ibig mo maramdaman namin. Lord, samahan mo po kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord, mga oras na tumakasamba ulit kami, Panginoon, sa iyo. Habang, Lord, hinihanda mo ang salita mo sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi itong araw na to, daladalahan namin ang bigat sa iyong tangal. Hayaan mo, Panginoon, ang puso namin na ialay namin ngayon sa araw na to. Ang aming isip, Panginoon, alisin mo po ang mga hadlang upang marinig namin ang salita mo sa umaga ito, upang marinig namin ang pangungusap mo sa aming puso. Lord, ang gatin din namin isinusuko sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Wala kayong mararamdaman na puso na sumasamba sa harapan mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hayaan mo sa pamamagitan ng pagsamba namin, pag-worship namin, Panginoon. Pumasok po kayo sa bawat isa sa amin. Dahil ang salita mo kahit ipagkaloob mo sa araw na
kahirapan. Kaya mo, Lord, maranasan mo minsan man, Panginoon. Maranasan mo na kami ang puso namin nakalumot sa iyo. Umaawit sa iyo, nagpupuri sa iyo, Panginoon. Yung awit na yun, Panginoon, isang patunay lamang po, Panginoon, na isuko namin sa iyo ang mga nararanasan namin sa aming buhay. Ano pa ba gagawin namin, Panginoon? Kundi sumamba, magpuri sa iyo sa araw na to. Huwag kayong papayag, Panginoon, na hindi mo maramdaman ang puso ng bawat isa. Dahil ang salita mo makakapagbigay ng pagmamahal, makakapagbigay ng ligaya, at makakapagbigay, Panginoon, ng pagmamahal, pagtuturo mo sa amin. Lord, kaya mo maranasan namin, marinig namin ang tunay na salita mo na lalabas sa labi at puso ng tagapagsalita. Kaya mo, Lord God, magimala kayo, Panginoon, sa araw na to. Huwag kayong papayag, Panginoon, matitira at nandun pa rin sa puso nila ang walang saysay. Dahil itong pagpupuri namin, ang itong pasasalamat namin, yan po binabago ang langit dito sa lupa upang ang mga anak mo makasamba sa pagpupuri, makarinig ng iyong salita. Hallelujah, Jesus. Lord, iniwanan ko po ang pagkatangin na ito sa bawat isa sa amin, Lord God. Magkaba kayo ng mga anghel na siyang magbabantay habang kami nakikinig ng salita mo, Panginoon. Mararanasan namin sa araw na to ang iyong himala, ang aming karamdaman, maging malaki pagkagaling mo, ang aming kahirapan, ang aming pang-araw-araw sa pamamagitan ng salita mo, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, sa physical, kundi sa salita mo na magbibigay kalusugan sa aming kaluluwa. Nais namin, Lord, maranasan niyo pagbabago sa aming buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Hallelujah, Lord. Itago mo po, Panginoon, sa iyong likuran ang tagapagsalita. Hindi siya makita, kundi ang inyong kapangyarihan, ang inyong Holy Spirit. Kaya mo, Lord, magbago kami ngayong araw na to. Iiwanan namin, Panginoon, ang mga nakalipas na araw. Kaya mo, Lord God, ang araw na to magwo-worship kami. Hindi lamang sa labi, kundi sa puso namin, Panginoon. Maranasan ang pag-ibig mo sa buhay namin, Lord God. Lahat ng may labi, lahat ng may tenga, makikinig kami sa iyong salita. Masakit man, Panginoon, kailangan namin ito marinig. Kailangan namin magbago. Kailangan namin marating ang kalooban mo sa aming buhay. Amen. Hallelujah, Jesus. Lord, sa mga oras na to, bago niyo, Panginoon, itayo ang tagapagsalita mo. Aawin kami, papasok kayo ng puso mo, Panginoon. Papasok kayo sa aming mga puso. Maranasan namin ngayong araw na to, nasasamba kami bago ilihayag mo, Panginoon, ang salita mo. Gusto namin, Panginoon, yakapin mo kami habang umaawit. Yung pagluha namin, Lord God, isa lang po ito, Panginoon. Mahal namin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa mga oras na to. Lahat po ng sasamba sa araw na to, Lord God, hindi lang dito. Lahat ng mga kapitbahay, maririnig kami yung salita sa araw na to. At sila may makakasama namin, Panginoon. Hindi kayo papayag, Lord God, na yung mga anak nila ang sasamba. Kundi, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, kayo lamang, Lord God, sa araw na to, sasabayin namin at dadalhin namin, Panginoon, sa aming pamilya, ang maririnig namin salita na sa araw na to, Lord, dadalhin namin sa bawat pamilya, ang tahanan ko, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Ama, na makapangyarihan, Ama namin, na sumasa amin sa araw na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord.
natin ang mga nung magandang umaga. And masaya ako na nandito ka, kasama kita, katabi kita ngayong Sunday. Sige, batiin naman natin ang ating mga kasama dyan. Ayan po, so nakita naman po natin ang ating announcement. So, ganun pa rin po. Ayan. Every Wednesday, anong meron pag Wednesday? Dawn Watch. Ayan. So, wala tayong Dawn Watch this week, pero next week, ongoing na po yan. Hindi lang nagising yung ating tagabigay ng link. Pero ayan, so ina-encourage ko po ang bawat isa na attenan po natin yung ating Dawn Watch every Wednesday. Ganun din po ang ating Thursday Fireplace. Ayan, sino pong umattend dito last week? Sa Fireplace. Ayan, medyo madami kami. So, ayan, in-encourage ko yung bawat isa, no, lalo na yung mga estudyante na mga pupunta, magpaalam sa magulang. Bago pumunta kasi natatapos yan usually mga 7:30 or 8. Ayan. Sige po, bago ko ibigay yung ating, itong mic sa ating tagapagsalita ngayong umaga, may special announcement lang po ako. Ayan, sa March 24 po, ayan, nakaano tong araw na to para i-ordain yung ating pastor, ayan si Pastor Pam. So, sa mga kananayan, magpapatlock po tayo rito, need po natin ng food dito, pagtulong-tulungan po natin. Kailan po ba yon? March 24 pa naman po to. Po. Ayan, okay po si Tita Ne. Thank you, Tita Ne. Ayan, pag-usapan po natin yan mamaya. So, ayun, hindi ko na po patatagalin. And let's welcome our pastor. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Pam. Yan. Marami pa pong upuan dito. Huwag kayo dyan sa Yan. Sige lang. Marami pa pong upuan dito. Dito po tayo. Yan. Wala tayong... Okay. Good morning, church. Good morning po. In Tagalog, bakit? Dapat mabuting umaga, di ba? Good morning. Tama ba? Tama, di ba? Hindi, tama din. Hindi, actually, kaya ako na ano yun. Kasi, una, I need to crack some jokes kasi para umpisahan to. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon is, let's say na, na marami po sa atin ang masasagasaan dito. Yan. Magpapauna na po ako. Pagpasensyahan niyo po dahil ito po ay ayon sa Biblia. So, ang matamaan, mabago ang buhay. No? Ang tamaan, mabago ang buhay. Teka lang po. Yan. So, teka lang po. Ayan. Tayo po ay nasa ating third installment ng ating week 3. Nasa week 3 po tayo ng ating series na pinamagatang
the marks of a true church. So, ano mga nakaraan, pinag-usapan po natin. Ano ba ang church? Ano ba ibig sabihin ng church? Last week, tinapik naman po ni Kuya RJ, what is like na maging bahagi ka ng church? Okay? Maging bahagi ka ng church. Ngayon, ang pag-uusapan po natin is, ito po ay part 2 nung kay Kuya RJ. But more specifically, church membership o pagiging miyembro ng isang simbahan. So ang tanong ko po, ang tanong po na gusto nating sagutin ngayong umaga na to, bakit kailangan pang maging member ako ng church kung ang relasyon naman po natin sa Panginoon ay personal? Natanong niyo na po ba yung tanong na yun sa inyong mga sarili? Ba't ko pa kailangan maging member ng church? Pwede bang attend na lang ako kung kailan ko gusto, no strings attached, hindi ko kailangan magpamiyembro. Pwede kasi yung salvation naman ay by grace. Amen po ba? Tayo po ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po? At dahil sa ating pananampalataya. Amen po ba? Hindi dahil sa pagkabilang natin sa isang simbahan, no? Sa pagiging member natin ng church. Amen po ba? Pero bakit? Kailangan pa ba talaga? Kailangan pa ba talagang maging member? Kailangan pa ba ako mag-sign up sa form ng church? Kailangan bang maging member pa ako ng church? O baka pwede naman kung kailan ko lang gusto na pumunta sa church, yun po yung sasagutin natin ngayon. At kung bakit, ang conclusion po natin ito ay maunawaan natin. Ang prayer ko po in this preaching, ang goal ko po sa preaching na ito ay maunawaan natin ng bawat isa sa atin kung gaano kahalaga ikaw bilang miyembro ng church. At gaano kahalaga para sa iyo na ikaw ay maging member ng church. Amen po ba? Para po ito sa mga matagal na nandito. Baka kasi matagal ka lang uma-attend dito pero hindi ka member ng church. Hello? O baka bago ka lang naman dito, bago ka pa lang dito. So, you're still considering, di ba? Kino-consider mo pa ba kino-consider mo na ba yung sarili mo bilang member ng church na ito? That's the question na atin pong sasagutin ngayong umaga na to. Pero bago po ang lahat, inahaya ko po ang bawat isa. Tayo po ay tumayo. Turn your Bible, your Bible, hindi yung sa Ephesians chapter 2, verses 18 hanggang 22. Ephesians chapter, by the way nga po pala, kaya ako po sinabi, diba, ulit nga, good morning, in Tagalog. Parang awkward, no? Pero ang point ko po kasi doon, talagang may mga words na mas nagme-make sense siya kapag sa English. Tapos pag translate mo siya literally, ang pangit, no? Hindi niya nakukuha yung essence. So, same goes din po sa sa pagbabasa natin ng Bible. May mga verses po sa Bible na mas maiintindihan natin yung essence ng verse kapag binasa natin sa English. Pero again, babasahin din naman po natin siya sa Tagalog. So, babasahin ko po kung ang mga Bible po ninyo ay Tagalog, ako po munang magbabasa, babasahin ko po to sa English. So, tayo po ay idako nyo po ang inyong mga Bible sa Ephesians chapter 2, verse 18 to 22. Andiyan na po kayo? Alright, basahin ko po. For through Him, we both have access in one Spirit to the Father. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, building on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a temple in the Lord. In Him, you are also being built together into a dwelling place for God by the Spirit. In Tagalog po, meron din po ata dyan sa screen. 1, 2, 3, go.
Amen. Makakaupo na po ang lahat. Panginoon, we thank you, God. We honor you. And Lord, we dedicate, Lord, yung mga time na we will listen to you, God. We will worship to you, God, by listening intently. Lord, na magfo-focus kami, Lord God, sa mensahe, Lord God. At buksan mo ang aming tenga, buksan mo ang aming pangunawa, buksan mo ang aming mga puso para tanggapin at maging matabang taniman nawa po ng iyong salita ang aming mga puso. At Lord, lalabas kami, Lord God, na meron kaming fresh perspective, Lord God, and we want to be a part, we want to be a member of this local church. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, amen. So again, member church, pagiging member ng isang church. Yan po yung topic na pag-uusapan natin ngayon. And this is also para i-consider po natin yung sarili natin, no? Habang nakikinig tayo dito sa message na to, ang gusto ko pong patakbuhin na tanong sa mga isip ng bawat isa sa atin. Ako ba ay member ng church? O baka visitor lang tayo dito. Matagal na tayong nandito pero you're still a visitor. Okay? So, it's one thing to be a part ng church na as a whole, no? Capital C Church, na kagaya po lagi ko sinasabi, ang church ay hindi lamang po itong local na church natin. Diba? Napag-usapan po natin na ang church is Catholic. Ano ibig sabihin ng Catholic? Catholic means universal, no? Iba-ibang tribo, iba-ibang bansa, iba't ibang lengguwahe, iba-ibang lahi, pero kapag ang pag-iisa ang ating pananampalataya, tayo ay nagbibilong sa isang church, which is the Universal Church or the Catholic Church. Pero bakit pa rin po importante na you belong to a specific local church, kagaya po ng New Home Mission Church? Tayo ba ay membro ng New Home Mission Church? Yan po yung sasagutin natin. Una, gusto ko pong maunawaan natin, bakit ba dapat maging miyembro tayo ng isang lokal na simbahan o ng isang local church? Kagaya sinabi ko kanina, di ba? Relationship naman natin ay personal kay God. After all, it matters. Di ba? Kagaya po lagi namin sinasabi, di ba? Tayo nandito, ang church, ito ay ating training ground lamang. Pero tayo po inihahanda ng church na ito para kapag lumabas tayo, handaan tayo na harapin yung mga pagsubok na dala ng buhay na ito. Amen po ba? Dapat paglabas natin dito sa church, we are ready to face handa tayong harapin yung mga pagsubok ng mundo na to. Tama? Isa na ba personal relationship naman? Bakit pa kailangan na maging membro tayo ng local church? At isa pa pong dahilan dyan, kasi once na narinig natin, para tayong mga tao, parang pasong-paso tayo pag sinabing miyembro. Di ba? Pag sinabing, magpa-miyembro ka dito. Di ba? For example, sino po dito yung sino po dito yung may nag-present na sa inyo ng, ito, usong-uso to dati, yung networking. Come on, maging po tayo, maging honest, di ba? Check. Hello. Yan. Yung akala mo, mag-a-apply ka sa trabaho, no? Sino po naka-experience na nun? Di ba? Yung mga working individual dito. Akala mo, uy, akala mo may applyan ka na trabaho, no? Tapos pagdating mo, no? O-operan ka pala, no? Ano pala siya? Networking pala siya yung pinasukan mo. Na-experience na po yun? Diba? Yung akala mo trabaho, tapos syempre pagdating mo doon, sige na, napasubo na ako. Sige, makikinig na lang din ako. So, ikaw parang, okay, sige, upo ka, kinig ka ba? Papakita sa'yo. Wow, ito yung mga benefits. Di ba? Kapag sumali ka dito, magkakaroon ka ng ganto. Gusto mo rin bang yung ganto mo, gawin natin ganitong yung gantong halaga na ibibigay mo, gawin natin ganto. Gusto mo bang magkabahay? Gusto mo bang yumaman? Di ba? Gusto mo bang umasenso yung buhay mo? Gusto mo ba na pagod ka na ba na yung mga na basta mo lang napo-provide yung mga pangangailangan. Gusto mo ba na mabibigyan mo naman sila ng sobra?
Diba? Parang, wow! Ang sarap, no? Ang sarap pakinggan. Pero pagdating na, okay, di ba, ipepresent nila sa'yo, ito lang ano, ito yung mga benefits, ito yung mga mapapala mo kapag ikaw ay, ito yung mga mapapala mo dito. And then, biglang papasok, pero, hindi mo makukuha itong mga benefits na to kung hindi ka magiging miyembro. Tapos, kailangan, meron ka munang ibibigay. Di ba? May parang quote-unquote investment, no? Meron kang i-invest. Right? So, kaya tayo, kumbaga parang pagdating sa parang pag sinabi na membership or signing up, parang pasong-paso tayo. Amen po ba? Amen po. So, ganun din ba dapat natin tignan yung pagiging miyembro ng church? Ganon din po ba yun? Parehas lang po ba yun? Para lang ba tayo din sumali dito sa wag ka dyan, madami pa upuan dito. Para lang din ba tayo sumali dito sa mga para lang din ba tayo sumali dito sa mga organization or mga club or eto matindi, para kang sumali ng frat, di ba? Ganun lang ba yung church? Is that all? Di ba? Una, ito po yung gusto ko po unawa sa atin. Point number 1 ko po, ang church ay ang pangunahing paraan ng Diyos para ipatupad niya yung layunin niya dito sa mundo. Ano yun? Namely, yung pagtawag sa mga naliligaw. So, di ba masasabi mo, ay, naliligaw yung tao kapag, yun yung definition natin ng mga taong ligaw. Wala sila sa church, di ba? Yan yung tawag natin na kapag nasa church ka na, natagpuan na siya. Kumbaga, for example, yung naligaw na tupa. Di ba? Yung sa 99, di ba? Merong isang nawala, di ba? At hinanap siya. Tapos, anong ginawa? Di ba? Sige, ulit for the sake ng mga So, merong 100 na tupa, meron daw isang shepherd, meron siyang 100 na tupa, nawala yung isa, hinanap niya. Di ba? Ginawa niya yung lahat para mahanap niya, and then ginawa niya, sinukbit niya sa balikat niya. Tapos, anong ginawa? Binalik doon sa flock. Binalik doon sa 100. So, una sa lahat, yung shepherd, nagbibilang siya. Alam niya kung sino yung tupa niya, sino yung hindi. Hello? So, yung naligaw, kailangan siya ibalik dun sa kung saan siya dapat naroroon. Alright? Pangalawa, so, pangunahing mga paraan kung paano nagpapatupad ng Diyos ng layunin niya sa pamamagitan ng church. So, sa pamamagitan din ng church, dito din po napapabanal yung mga hinirang niyang Diyos. So, pinili ka niya, pinili tayo ng Diyos, hindi lang pinili ka lang. Hindi. Merong ginagawa ang Diyos sa atin at yun ay yung pagpapabanal, no? Na mula sa dati mong buhay, hindi ka hahayaan ng Diyos na manatili na ganun. Meron po kasi mga nagtuturo na ganun, basta mahal ka ng Diyos, okay lang yan. Kahit manatili ka sa kasalanan mo, okay lang, mahal ka pa rin ng Diyos. Totoo naman, mahal ka pa rin ng Diyos. Pero dahil sobrang mahal ka ng Diyos, hindi ka hahayaan ng Diyos na manatili dun sa makasalanang state mo. Hello? Ang gagawin sa'yo ng Diyos, dahil mahal ka niya, huhubugin niya tayo para maging banal. Para mamuhay ayon sa kabanalan. Di ba? Sabi sa Bible, be holy because your Father in heaven is holy. Magpakabanal tayo. At sa paanong paraan yung ginagawa? Church. Diba? Tingin mo ba kung wala ka sa church, mamumuhay ka ng may kabanalan? Pwede. Pero wala kasing nagki-keep accountable sa iyo Hello, parang gawin mo siya o hindi, okay lang. Wala tayong pakialamanan. Tama? Pangatlo po na mga layunin ng Diyos. So, pagdidisiplina. So, makikita po natin yan sa Matthew 18, chapter 17 to 20. Hindi ko po muna, dahil meron po tayong isang preaching na naka-reserve specifically para sa pagdidisiplina. Pero, yun din po yung ginagawa ng church. Kapag po ang church, hindi kayo dinidisiplina, hindi kayo mahal. Hello?
Di ba? Kasi, kagaya, di ba, kagaya ng laging ko sinasabi dati, no? Hindi mo pwedeng disiplinahin yung hindi mo anak. Kaya ka didisiplinahin dito sa church kasi mahal ka at ayaw ka maligaw. Ito ay tatampo na ako, hindi na ako mag-church. Di ba? Hello? Andiyan pa po kayo? Mahal niyo pa ako? Sabi ko po sa inyo, kapit kayo eh. Nag-uumpisa pa lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Intro pa lang po to. Wala pa po ako sa mga main point ko. Right? So kapag dinidisiplina, yun yung ginagawa ng church. Kapag ang bata hindi dinisiplina, ano nangyayari? Magiging spoiled. Di ba? Magiging spoiled. Ganon din po sa church. Kaya po ang church ay binigay ng Diyos. Actually, pag tinignan po natin yung Matthew 18:17-20, ang mismong sinabi dyan, binigay ng Diyos yung authority sa church para magdisiplina. Basically sinabi po dun, to be exact, is yung susi daw po. Ano yan eh, yun yung sinabi ni Jesus kay Peter na, Peter, on this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Hindi daw kahit yung impyerno daw ay hindi makakapagtagumpay sa church. Kaya, binibigay sa iyo yung susi, I will give to you the keys, di ba? And whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose in earth will be loosed in heaven. So kung ano daw po yun yung ano niya, kung ano yung pagdidisiplina na binigay ng church, na binigay ng church through the authority given by Christ sa church, yun din po yung pinagbabawal sa langit. Kung ano yung nirelease na pagdidisiplina on earth through the church, is the same din na i-release in heaven. Amen. Andiyan po kayo? Do you still follow church? Andiyan po kayo? Alright, so lastly, pero syempre hindi ito exhaustive, no? Meron pa pong ibang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng church, pero nilimit ko lang po siya dito for the sake of time. So, kaayusan ng mga mananampalataya. Di ba? Kagaya po sinabi ni Kuya RJ, no? Our God is a God of order. Siya po ay Diyos ng kaayusan. Kaya, di ba, yung example nga ni Kuya RJ last week, hindi naman pwedeng may nagpe-pray dito, tapos tayo, lakas ng tugtog natin, kanta tayo ng kanta, tapos, alam ba, nagpe-preach ako dito, tapos biglang may nag-i-speak in tongues doon, hindi ka siya ganon, may kaayusan. Okay? Hindi lang sa buhay natin, yung inaayos ng Diyos, di ba? Pero inaayos niya rin yung buhay natin on how we live as a society, as a group, as a community. Hello? Alright. So, eto po ang pagtanggi na maging member tayo ng local church ay pagtanggi din na maging bahagi ng pamilya ng Diyos. O, worse, yung pagtanggi mo na maging part o maging member ng local church ay nire-reject mo rin, tinatanggihan mo rin yung layunin ng Diyos. Kapag hindi ka naging member ng church dahil yung layunin ng Diyos, sinasabi mo na, God, ayoko din. Ayoko ng will mo. Gusto ko yung sarili ko lang yung susundin ko. Hello? Hello? So, bakit po ba tayo kailangan maging member? Speaking of family, eto po meron po akong, tingnan niyo po to. Ang pamilya po, ano po ang definition ng society natin sa family? Ito po ay basic unit of the society. Diba? So, hindi mabubuo ang isang barangay kung walang mga pamilya. Hindi mabubuo ang isang bayan kung walang pamilya. Hindi mabubuo ang isang bansa. Ang pinakamaliit na unit ng community ay family. Same goes with the church. Ito po, imagine niyo So, kung isipin nyo ganito sa bahay ninyo, no? Isipin nyo ganito sa pamilya nyo, na hindi nyo alam kung sino yung, wala, parang kahit sino lang. Kakain tayo, kahit sino, pwedeng umano, di ba? Walang tatay-tatay, walang nanay-nanay, basta kahit sino lang.
makisalo dito. Di ba? Parang naalala ko yung kwento ni Mami dati. Ganun daw si ganun daw si Lolo. Which is good, di ba? Mapakita yung generosity. Pero walang kaayusan. Di ba, isipin mo mga kapitbahay nyo, biglang kukuha na lang ng sa rep nyo, di ba? Kukuha ng ham, di ba? Kukuha ng hotdog sa rep nyo. Di ba? Ito pa po same, sa family din. Same goes din sa family. Isipin nyo, tatay, mga tatay po, taas kami ng mga tatay. Taas kami ng mga tatay. So, isipin nyo po ganito sa bahay ninyo. Pagkagabi, paggabi sa bahay ninyo, no? Dahil nga wala kayong hindi naka-identify kung sino yung miyembro ng pamilya ninyo. So pagkagabi, ay bahala na lang kung sino na lang yung pumasok dito, tapos saka ko na lang sasaraduhan yung pintuan. Saka ko ilalak yung pinto. Mabuting tatay po ba yun, yung ganon? Di ba? Ang mabuting tatay, sisiguraduhin niya, ay yung mga anak ko ba ay nasa bahay na? Hello? Tama po? Yung asawa ko ba nasa bahay na? Nakauwi na ba yung mga anak ko? Saka masasaraduhan yung pinto. Di ba? Pero kung wala, kahit sino na lang, kahit sinong gusto mong pumasok. Di ba? Hindi mo alam, magnanakaw na pala yung pumasok sa bahay nyo. Sinaraduhan mo. Di ba? O kaya mamamatay tao pala, sinaraduhan mo. May kasama ka doon sa na mamamatay tayo. Tapos, di ba, minasakar kayo lang. Sobrang morbid naman. The point is, importante na na-identify natin kung sino yung member ng family. Gets? Same goes din po sa church. Kung tayo po ay pamilya ng Diyos, importante na na-identify natin sino ba talaga yung member dito sa church? Di ba? Sino ba yung kabilang talaga dito sa church? Ito po, gusto ko kayong bigyan ng isang illustration. So, imagine this. Isipin nyo, tayo ay nasa isang batalyon ng mga army. No? Tayo ay isang batalyon ng mga army. Isang batalyon tayo, pero bahala na lang kahit sinong kasama natin. Di ba? Sugod tayo. Sugod tayo sa digmaan kahit sino kalaban natin. Hindi nyo alam, meron palang nagdi-disguise dun. Kalaban nyo pala. Hello? Di ba? Kaya importante, di ba? Kapag sa hindi ko alam, si Ziggy medyo may pero ang pagkakaalam ko sa army, bago kayo sumugod, nag-head count yan. Di ba? Binibilang ng platoon commander kung sino yung iniisa-isa yung mga apelido niyan, di ba? Campos. Anong sasagot pag gaganon? Serial number, diba? Okay. Rianyo. Diba? Rianyo G, sir, o Rianyo J? Nai-gets? Hindi pwedeng, ay sige, bahala na. Kung sino gusto sumama sa atin, bahala na. Diba? Basta sugod tayo. Ayun, hindi in-identify. May kasama pala kayong kalaban nyo, nag-i-espiya lang sa inyo. Kung tayo po, ang church ay tayo po ay warriors of God. Tayo po ay soldiers of God. Tayo po ay pinadala ng Diyos dito sa mundo para kalabanin ang lahat ng kasamaan. Di ba? Para labanan ang lahat ng kasamaan. Kasi yung natin, yung kalaban natin, the spirit. Di ba? Yung masamang espiritu na naghahari dito. Pero what if hindi natin alam kung sino yung mga kampi natin? Di ba? Bahala na lang. That's why importante din na as a warrior. Tayo po, that's just illustration, no? Pero tayo po, bilang New Home Church, tayo po ay isang batalyon. At kailangan nating malaman kung sino yung mga kasama dito. Bago tayo sumugod sa gera, importanteng alam natin kung sino yung mga kasama natin dito. Hello? So, second point ko po, so bilang ngayon na-identify naman po natin kung what's it like na bakit kailangan natin na maging miyembro ng isang church. Ngayon, bilang members naman po ng isang church, ano naman po yung mga responsibility natin? Yan.
this will be spicy. Di ba? Punta na tayo sa exciting na part, no? So ito po, ito rin po yung mga checklist, no? Pwede nyo rin ito ituring na checklist. Kung para ma-identify nyo, ako ba ay part ng church na to? O baka matagal lang na akong umaatan dito, pero bisita pa rin ako. So, number one, mga responsibilidad ng bawat member. Dito na rin po tayo tutuloy dun sa passage na binasa natin kanina. Number one, o letter A, regular attendance. Regular attendance. So, basahin po natin, next slide please. Sabi po dito, sa Ephesians 2:19, yung binasa po natin kanina. So then, you are no longer strangers and aliens. Diba? Tingnan mo nga katabi mo kung mga alien. Alien? Alien. Diba? Sa Tagalog, kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi nadayuhan o taga-ibang bansa. Tayo ay part na. So, we need to be part of it. So, next verse, ate. Sinabi naman po ito sa Hebrews 24:25. Sabi po dito, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian. Nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So, yun po palang pagiging absent sa church. Hindi lang po pala sa atin hindi lang po pala tayo nakaka-experience yan. Kaya sabi dito, huwag ninyong pabayaan ang mga pagtitipon natin, gaya ng nakaugalian ng ilan. So kahit sila dati, na-experience na nila yun na parang may iba sa kanila na mag-church kami, pero minsan di rin kami mag-church, bahala na, di ba? Absent kami sa church ngayon, kakasimba ko lang naman noong nakaraan, di ba? May iba, no? Once a year lang magsimba, no? Dalawa pala, minsan tuwing Pasko tsaka tuwing birthday. Optional yun. Pero, di ba, the point is, importante yung regular attendance, no? Na, bakit? Bakit po? Sa tingin nyo, bakit kailangan na regularly tayo ay umaattend ng church? Bakit po? Simple? Simpleng ang sagot? Life is hard, church. Mahirap po ang buhay Kristiyano. Hindi natin to kaya mag-isa. Kailangan natin ng isa't isa. Kasi kung may absent dito sa church natin, malay mo, meron kang pinagdadaanan, meron kang, meron kang na-experience o meron kang something na nangyari sa buhay mo na pagtagumpayan mo, na pinagdadaanan nung kasama natin dito sa church. What if ikaw yung makakapagbigay ng encouragement sa kanya? What if sa'yo siya makaka-relate sa story mo? Absent ka. Kailangan natin ng isa't isa. Bawat isang miyembro natin dito ay mahalaga. Kaya nga po importanteng ma-identify natin kung sino yung mga miyembro natin dito sa church. Kasi mahalaga ka. Importante na malaman natin kung sino yung mga miyembro. Importante na malaman natin kung sino yung mga parte. Sino ba sa atin yung mata? Sino ba sa atin yung bibig? Sino ba sa atin yung paa? Sino ba sa atin yung daliri? Sino ba sa atin yung kuko? Di ba? Hindi mo pwedeng, kasi bawat bahagi ng katawan natin, bawat bahagi ng katawan ng Diyos, meron kayong function na kayo lang yung makakagawa nun. Di ba? Baka ikaw pala yung hinlalaki. Anong point ko doon, no? Kasi kahit may kamay ka, kahit di ba meron kompleto yung 4 na daliri, testing mo wala kang hinlalaki. Ha? Oo. Kahit church, listen.
kahit gaano kaliit yung tingin mo na yung participation mo dito sa church, importante yun. Diba? Kasi, whether ito yung ginagawa namin dito, kagaya sabi nga ni Kuya RJ last week, no? What if, hindi ako nag-prepare ng sermon, no? What if hindi ako nag-aral ng ipipreach ko? O kaya, worse, what if umabsent ako, no? Absent kaya ako ngayon lang. Trip ko lang, no? Trip ko lang ngayong Sunday na to, no? Hindi ako a-attend. Sino magpipreach ngayon? Diba? O kaya, what if yung worship team natin, hindi sila nag-practice, hindi sila nag-rehearse? Diba? O kaya, what if yung mga taga-ayos natin ng upuan, no? Wala lang, hindi nila natripan na mag-ayos ng upuan. No? Or absent sila, hindi sila nag-ayos ng upuan. Church, bawat isa po sa atin ay mahalaga ang parte. Kasi bakit? Ganito po kagaya po sabi ko, mabigat po ang layunin na binigay sa atin ng Diyos. Ano yung mission sa atin? Diba? Go and make disciples of all nations. Diba? Mabigat. Pero kung paghahati-hatian po natin yun, i-delegate po natin, bawat isa sa atin, meron kang nakaatang na, ikaw, ito yung gagawin mo, ako, ito yung gagawin ko. Diba? Mas gagaan po. Tama po? Hello? Kailangan natin isa't isa. So, importante yung attendance, no? Importante po na lagi tayo naandito. Kasi ito po, isipin nyo Ano pong ginagawa kapag ang estudyante ay laging wala sa klase? The drop. Diba? Pag ang empleyado laging absent sa trabaho, anong gagawin? Sisasantihin. Diba? What if yung ang sanga, anong ginagawa sa sanga na hindi nagbubunga? Pinuputol. Diba? Tinatapon sa apoy. Regular attendance. That's number one, responsibility. Second responsibility, meron po ako, thank you. Second responsibility natin, makikita po natin, is rigorous participation. Or, rigorous. It just means, hindi ka lang attendee, pero you are actively participating. Okay? Magkaiba po yung present ka, na nandito ka, di ba? Magkaiba yung nagpa-participate ka. Hello? Ito nga po yung lagi ko sinasabi sa core group ko. Dito po, pag umattend po tayo dito sa church, pag umattend po tayo dito sa church, ang madadatnan po natin, pare-parehas yung lineup ng kanta. Di ba? Pare-parehas na kanta lang po yung maririnig natin. Pare-parehas lang po na preaching yung maririnig natin. Pero bakit magkakaiba yung impact sa buhay? Pwedeng merong isa dito sa atin na lalabas na sobrang fired up, di ba? Talagang lalabas dito na bago yung buhay niya, di ba? Makikita ng pamilya niya at yung pamilya niya madadala niya dito sa church, di ba? Makikita ng Pero posible din na meron din na wala lang. Labas lang ulit, di ba? Pagka nagmamadali pa, Hindi pa tapos mag-closing song, Nandun na sa gate. 'Di ba? Walang naging impact. Ano yung pinagkaiba? Parehas lang yung lineup. Parehas lang yung preaching. Nagkaiba. How you participate? Are you actively participating? Kaiba. Slide please. Ito makikita po natin sa passage na kanina. Yung part B. Sabi dito, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So, kaya
Kaya mga hindi Hudyo, hindi na mga dayuhan, ito yung kanina, kundi kaisa ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. So you are, pag sinabi kasing household, pag sinabing household, lahat may toka. Meron kang participation. Diba? Maybe right now, ang participation ko po ngayon ay ako po yung tatayo dito sa harap para mag-preach. Diba? Pero ikaw, habang ginagawa natin tong part na to ng service natin, how are you participating? Diba? You can participate by actively, no? Na nakikinig ka, hindi ka natutulog, diba? Nagte-take notes, diba? At binubuksan mo yung puso mo. At nire-ready mo yung sarili mo na itong preaching na to, i-apply ko to paglabas ko. That's actively participation. Kagaya po lagi ko sinasabi, hindi po ako nandito sa harap ninyo para i-entertain kayo. Hindi po ako clown. Hindi po ako stand-up comedian. Para i-entertain ko lang kayo. Hindi rin po ako motivational speaker. Diba? Hindi ako business coach. Wala akong business. I'm working. Ako po ay trabahador ng Diyos sa kanyang kaharian. At ang trabaho ko ay sa pamamagitan ko ay pagharian kayo, bawat isa sa atin dito ay pagharian ng Diyos. Yun yung trabaho ko. Kayo po. What's your participation? Diba? Magkaiba yung present. Magkaiba yung present ka, andito ka. Magkaiba yung active ka. Kahit sa pagtanim natin sa di ba? Sa school, di ba? Magkaiba yung ano lang, di ba? Nandun ka lang sa school, nakaupo ka lang. O kaya, sa case ko dati, nagdi-digit, di ba? Kahit may nagkaklase, di ba? Magkaiba yung nag-aaral ka talaga. Ina-absorb mo kung ano yung dapat mong matutunan. At church, pwede mo ba sabihin to tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ka furniture ng church. hindi ka sofa, no? Actually, buti pa nga yung mga upuan natin dito eh. Alam nila yung part nila. Etong mga church na to, etong mga chairs na to, alam nila kung ano yung part nila dito sa church. Alam nila na ang part nila dito ay magbigay ng komportable, ng kahit pa paano para maging komportable tayo habang nakikinig. Di ba, imagine niyo, wala yung mga upuan na yan dito. Lahat tayo nakatayo. Diba? Buti pa yung mga upuan, no? Alam nila yung purpose nila, alam nila yung function nila. Sabi mo ulit sa katabi mo, doon sa kabila naman, hindi ka furniture ng church. Na, hindi ka furniture. Sa paano paraan pa po tayo makakapag-participate? Through prayer. Diba? Tayo po ba nananalangin ba para sa ating church? O yung prayer mo puro para sa sarili mo pa din? Are we praying for this church? Tayo po ba nakikibahagi pa sa pananalangin dito sa church? Sino po dito yung mga wala pa sa prayer chain? Huwag niyo na po taas yung kamay niyo. Huwag niyo na po taas yung kamay. Sino po? Pero you know who you are. Kilala mo kung sino kayo. Kung sino yung mga wala pa sa prayer chain. Prayer chain po is where 24/7 we are actively participating in praying for this church. Isang oras lamang po na ipapag-pray mo yung church. Are you praying for the church? Ito pa po how can we participate pa sa church? Serve and be served. Diba? Maglingkod po tayo at hayaan din natin yung mga kapatid din po natin na paglingkuran tayo. Diba? Kagaya sabi ko, bawat isa sa atin ay binigyan ng gift, binigyan ng kaloob ng Panginoon para gamitin sa paglilingkod sa isa't isa. Ginagamit po ba natin yung mga gift natin? Are we participating? Simple lang eh.
Ito, imagine niyo po to we are serving, hindi po pala imagine kasi totoo to na nangyayari. Kapag ikaw ay late dumating sa church, kapag late ka na dumating sa church, pinipigilan mo yung mga kapatid natin na paglingkuran ka. Hello? Pinipigilan. For example, dumating ka dito, preaching na lang. Hindi mo na-experience yung pagsaserve ng mga kapatid natin sa worship team. Napaglingkuran kayo ng through music. Okay? O kung dumating kayo dito, di ba, nag-start ng service, hindi kayo mapapaglingkuran ng ushers kasi yung mga ushers kasama na natin dito. Lalo na kung absent tayo. Di ba? Hindi natin pinipigilan natin yung mga kapatid natin na makapag-serve din, na magamit yung gift nila. Ito, kung pagkatapos naman ng service, no? Pagkatapos ng service, layas ka agad, no? Alis ka agad. Pinipigilan mo naman yung mga kapatid natin na may gift na mag-encourage, para i-encourage ka. Yung mga kapatid natin na may gift para mag-pray, pinipigilan mo sila na magamit yung gift nila sa'yo para mapag-pray ka. Do you understand? Naunawaan po ba natin? Hayaan po natin na tayo paglingkuran po natin yung isa't isa at hayaan din po natin na tayo po ay mapaglingkuran ng mga kapatid natin. Amen po ba? Ito imagine. Kanina mga tatay, taas naman po ang kamay ng mga nanay. Mga nanay lang po. Hindi po yung mga mukhang nanay, ha? Nanay lang. Imagine niyo po to mga nanay, ha? What if kayo po ay nag-prepare ng baon para sa inyong anak, no? Talagang syempre, gigising ka ng maaga, di ba? Magluluto ka, mamamalengke ka pala muna. Mamamalengke ka, kasi gusto mo fresh yung mga kakainin nila, healthy yung mga kakainin nila, di ba? Nag-prepare ka, napagod ka magluto, di ba? Tapos ginandahan mo pa yung presentation dun sa baonan nung anak mo para pagpunta niya sa school, hindi siya kakain ng junk food. Kakain siya ng masarap at masustansyang lutong bahay. No? Tapos, pagkabukas ng anak mo ng lunchbox niya, ayoko niyan. Ano pong mararamdaman nyo? Ano pong mararamdaman nyo? Di ba? Tapos, nakita mo yung ginawa nung anak mo, no? Mo siya, parang minanmanan mo siya. Yung ginawa niya lang dun sa tinapon lang dun sa basurahan. Tapos bumili lang ng Angel's Burger. Tinapon lang. O kaya bumili lang ng chichirya. Ano pong mararamdaman natin bilang mga nanay? May kausap po ba ako mga nanay dito? Di ba, malulungkot tayo. Ganon din po yung ginagawa natin kapag hindi natin hinahayaan maglingkod yung mga kapatid natin. Hello? Isipin niyo po yung mga praise and worship team po natin, di ba? Ilang linggo po nilang inaaral yan, yung mga yung mga tutugtugin nila, di ba? To the best that they can. Alam ko na inaaral nila yung bawat chords, kung paano nila kakantahin, yung lyrics, minimemorize nila. Di ba? Ginagawa nila yung best nila. Pinaghahandaan nila. Tapos, hindi natin maabutan yung ginawa nila. Tinatapon natin sa basurahan yung pinrepair nila. O, ganun din. Same din sa akin, di ba? What if, di ba, ako pinaghandaan ko tong preaching na to, di ba, isang buwan pa lang naka-prepare na tong preaching na to. Di ba, para pag pinreach ko dito sa atin, sigurado ako, healthy, spiritually, ang makakain natin. Tapos hindi ka nagna-notes. Nakikipagdaldalan ka lang sa katabi mo, tutulugan mo lang. Tinatapon mo yung pinaghandaan. Serve and be served. Sabi ko po sa inyo, kapit kayo eh. Kahit kayo mga nagta-timer, kapit din kayo. Bilang isang pamilya po, no? Bilang isang pamilya, we are responsible
na pangalagaan ng isa't isa. We're responsible to take care of each other. Church, napakaliit pa lang po ng church natin. Iilan pa lang tayo, binibilang ko nga kanina, wala pa ata tayong 40 eh. Tapos baka hindi mo pa kilala yung iba dito. Napakaliit ng church natin, hindi pa tayo magkaka-close. Meron pa division. Meron bang, ay, grupo ni ganito, grupo ni ganyan. Come on. Baka kaya hindi pa tayo binibigyan ng Panginoon ng malaking church. Baka kailangan muna nating matutunan na mahalin yung isa't isa, magkaroon ng pakialam sa isa't isa. Kaya hindi pa tayo nagkakaroon ng malaking church kasi wala pa tayo dun. Wala pa tayong paki sa isa't isa. Wala pa tayong sincere na care para sa isa't isa. Nag-observe lang po ako. Ang daming wala ngayon. Wala man lang akong narinig na, ba't wala si ganito? Ba't wala si ganyan? Hindi man lang natin hinahanap yung isa't isa. At ngayon naunawaan ko kung bakit hindi pa tayo binibigyan ng Lord ng malaking church. Hindi pa tayo ready dun. Hindi pa tayo ready dun. Ilan pa lang tayo? 30, 40? Paano pag umabot tayo ng 3,000? Di ba baka nagkasalubong na kayo sa hindi mo kilala. Ay, ka-church ka pala yan, di ba? Okay, nagda-drive kayo, no? Nakamotor, no? Nagkabanggaan kayo, nagmurahan pa kayo, no? Hindi mo alam, magka-church pala kayo. Hello? Ang pagiging member po ng church ay hindi tungkol sa kung ano yung benepisyo na makukuha natin sa church, kundi kung ano yung mai-contribute natin sa church. Rigorous participation. And lastly, ready submission. Handa kang magpasakop sa church. Slide please. Sabi po dito, built on the foundation of the apostles and prophets. Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the temple, the whole structure being joined together grows into a holy temple in the land. Yung isa pang verse natin sa Hebrew. Sa Hebreo, sabi po dito, sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo, hindi ito makakabuti sa inyo. Ang Panginoon po ay nagtalaga ng posisyon kung paano i-structure dapat ang church. Di ba? Mga posisyon at tungkulin para magkaroon ng kaayusan yung church, no? Ito po medyo controversial to. Pero ito madalas sigurado yung mga na-attend sa mentoring, madalas nyo to naririnig eh. Isipin nyo, no? Ito daw yung goal, no? Na wala ng member sa church, lahat tayo leader. Sarap pakinggan, no? Parang tama naman, no? Parang lang. Diba isipin nyo, lahat tayo leader. Wala nang susunod. Lahat tayo leader eh. Diba? Nagtalaga ang Panginoon ng tungkulin para magkaroon ng kaayusan. At dapat tayong magpasakop dito. Sa paanong paraan? Paano po tayo makakapagpasakop naman? No? Ay, teka. Ang dali kasi sabihin nun, no? Ang dali sabihin na magpasakop kayo, di ba? Pasakop kayo sa sa mga leaders. Pero what if hindi kayo masaya dun sa decision? What if you disagree dun sa decision ng leaders?
Diba? Papasako pa rin ba tayo? O hindi? So, basically, kaya ang pinakamagandang sagot doon, ay syempre oo, yun yung pinakatamang sagot doon, 'di ba? Syempre magpapasakop pa rin tayo. Kasi ito yung nararapat ayon sa salita ng Diyos, sabi dito, 'di ba? Magpasakop kayo sa kanila. Hindi. Ayan. Kasi kung ano man yun, pananagutan nila yun sa Diyos. Pananagutan ng mga leader yun. Kung ano man yung decision na yun. At ito yung nararapat at ito rin yung magbibigay ng kaluguran sa Diyos kapag tayo ay nagpasakop sa mga leader. Kasi basically kapag nagpasakop tayo sa leader na naniniwala tayo na ang Panginoon ang naglagay sa kanila doon sa leadership na yun, nagpapasakop tayo hindi doon sa mga tao, nagpapasakop tayo doon sa layunin ng Diyos. At ginagawa natin to para magbigay ng kaluguran, para magbigay ng glory sa Diyos. Ito pa, sarap sabihin nun no? Sige, pasakop tayo. Pero what if kinorek ka? May nakita sa'yo na kasalanan. Uy, alam mo, dapat mong itama to. Dapat mong baguhin tong area na to ng buhay mo. Papasakop ka pa rin ba? O papadala ka sa emosyon mo? So that being said, dapat ba kung ano lang sabihin ng mga leader, yun na lang, basta sunod na lang tayo para tayo nakapiring na bulag, para tayong mga bulag. Sige, basta sunod na lang tayo kung ano sabihin ng leader. Ganun po ba yun? Dapat po ba tayo blindly na sumunod na lang? Siyempre hindi. Mali pa rin yun. Kasi kailangan natin na suriin ng maigi. Ito bang paglilid nila na to, ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos? Bakit? Gusto ko pong sabihin na ang mga leader po ay tao din. Kami po ay maaari na magkamali. Maaari po kami na sumublay. Ang hindi lamang po sumasablay, ang tanging bagay lamang po na hindi sumasablay ay ang salita ng Diyos. So kapag ang mga decision po natin dito sa church, ng mga leaders natin dito sa church ay taliwas na sa salita ng Bible, taliwas na sa Bible, sa salita ng Diyos. Kapag taliwas na sa salita ng Diyos, syempre hindi natin dapat sundin yun. Kaya nga importante na nagbabasa tayo ng Bible. Kasi paano natin malalaman kung yung mga decision ng mga leaders ay ayon sa salita ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Hello? Sabi sa inyo, kapit kayo eh. Ito ba ay ayon sa salita ng Diyos? Ito rin po yung isang pagdating sa dahil nga po, ang salita ng Diyos, ito lamang po yung tanging hindi sumasablay, no? Kaya po, listen, kaya po napakahalaga na ipag-pray niyo po kaming mga leaders ng church. Pag-pray niyo po kami, kailangan po namin yun. Kasi, kami yung number one na tina-target ni Satanas eh. Kasi alam ni Satanas na kapag napabagsak niya yung mga leaders ng church, bagsak din yung church na to. Kaya kung kayo, meron kayong mga temptation na naranasan, no? Danas din po namin yan. At baka mas malala po yung nararanasan namin na temptasyon kaysa sa inyo. Kaya po, please, pray for your church leaders. Participate in praying for your church leaders. Gusto po mag-close dito. Ang pagiging member ng church ay ang kusang loob na pagpapasakop ng ating mga sarili sa mga namumuno ng lokal na simbahan. Dahil ito ay nagpapakita ng pananampalataya natin sa Panginoon.
Kaya po tayong papasakop sa mga leaders dahil ito po ay pagpapakita na ng ating pananampalataya sa Panginoon. Let's pray. Let's bow our heads, close our eyes, and let's pray. Father God, we thank you, Lord. Thank you po sa katotohanan ng iyong mga salita. Thank you, Lord, kasi ngayon, meron kaming desisyon. Ngayong narinig namin itong mensahe na to, nalaman namin kung ano yung mga responsibilidad ng pagiging miyembro ng church. At nalaman namin kung ano ba yung, what's it like? Bakit mahalaga na kami ay maging miyembro ng church? At kung ano din po yung mga kaakibat na responsibilidad ng pagiging miyembro ng isang simbahan. Salamat po na narinig namin ito ngayon. Ngayon, kakaharap po kami sa dalawang pagmimilian lamang. Kami po ba ay ibibilang namin ang aming mga sarili na miyembro ng lokal na simbahan na ito? O mananatili kami na bisita lang dito? Mananatili kami na walang partisipasyon? Lord, I pray over this church, Lord, na ihayag mo po ang katotohanan ng iyong salita sa puso ng bawat isa sa amin. Nang sa ganun, kami po ilalapit sa banal mong trono. Taglay ang iyong katotohanan na aming nauunawaan kung gaano kahalaga ang pagiging miyembro ng isang church. Lord, speak to your church. Yes, Lord, kami po ay itinalaga mo lamang po. Binigyan mo kami ng tungkulin, kaming mga leaders ng church. Binigyan mo lamang po kami ng tungkulin. But ultimately, ikaw po yung leader ng church na to. Kami po, mga leader. Ako po, Lord, bilang pastor, ay nagpapasakop sa inyong pamumuno. Lead us, God. Through your Holy Spirit, ipakita mo po sa amin, Panginoon, ang landas na dapat naming lakaran. At Lord, ganun din po sa mga member ng church na ito. Lord, I pray, God, na kami maging epektibo na miyembro ng church na ito. Ano man yung bahagi, gaano man to kaliit o gaano kalaki. Maging epektibo po nawa kami. Lord, i-reveal mo sa amin, Lord, kung anong bahagi ba kami ng katawan. At isa pamuhay namin yun ayon sa pananampalataya namin at pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. Purihin ka at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello. Yan. So nawa, ang bawat isa sa atin, mahal pa ba natin ang ating pastor?
No, sana we pray na ang bawat isa sa atin hindi natin i-take to as something na offensive, kundi i-take natin to as something na may dapat tayong baguhin. Kung isa tayo dun sa mga nabanggit ni Pastor, no? Take natin to kasi ni-reveal to sa atin ni God. And naniniwala ako na hindi lang to mananatiling napakinggan, kundi isa sa pamuhay natin ito. So, yun na. So, yan po. Sige, dako tayo sa ating Thanksgiving. So, ito, palakpakan naman natin ang Panginoon dahil, ayan, wala pa na, palakpak na si tita. Dahil nakapagbayad po tayo ng ating rent. Ayan, so, ayun, so yung umabot po yung ating special offering hello? Ayan. Almost 1K. So, napaka-laking tulong neto, no? Na para sa ating rent. So, maraming salamat sa bawat isa na buong pusong nagbigay, buong pusong tumulong para sa church. Ayan. And isa pa sa Thanksgiving natin is yung kahapong nangyari, evangelism po ng mga girls kahapon. So, may testimony lang. Cute kasi na itong nangyari na to. Lakad kami, dyan po kasi kami sa Riverside, dyan sa baba. Lakad kami, mga girls, ayan. Lakad kami, ang tarik, tapos sobrang pagod na kami, hindi pa kami nakakapag-share kasi ang tarik-tarik. Tapos meron kaming nakitang mga nanay, nagsusugal sila, nagbibingo. Bingo ba yon? Tama ba? Bingo, ayan. Nagbibingo sila. Tapos, eto yung kapatid ko na to, si Astrid. Ayan, hindi ko siya itataas dahil kapatid ko siya. Pero, ayun, lapit siya. Sabi niya, pwede po ba kayong ma-share ng word of God? Tapos ayaw ng mga nanay kasi, ay masama yan kasi nagsusugal kami, mga ganyan-ganyan. Pero pinipilit niya talaga hanggang, tapos may isa pang tumakbo na sa bahay, umuwi na. Tinakbuhan na kami. So ang ginawa ni Astrid, ayun, parang inaano niya pa rin na, okay lang po ba, 5 minutes lang naman po to. Okay lang po yan kasi pare-pareho naman tayong makakasalanan dito dati. Ganon siya. Tapos hanggang may isang nanay na, hayaan niyo na, 5 minutes lang naman eh. Ayun, nag-share siya. And alam niyo yun, sobrang encouraging lang nun. Kasi ako, di ba, parang wala akong courage na na mag-share ng ganon, na parang tinatanggihan ka na pero share mo pa rin. Tapos, above all that is mga matatanda pa, di ba? So parang, and ayun po, mga kananayan, ina-encourage ko po namin kayo na samahan niyo po kami kasi talagang isa sa natutunan ko kahapon sa evangelism namin is napakahalaga talaga ng active participation ng bawat isa. No, yung katulad nga nung binanggit ni Pastor Pam kanina, no, na tayo as a church, no, as a member of this church, no, tumutulong tayo, nakikiisa tayo sa mga gawain. And we believe, no, na yung Great Commission na binigay sa atin ng Panginoon, wala siyang edad na pinipili. No? Kabataan ka man, ayan, kananayan, katatayan, no? So lahat tayo binigay sa atin to ng Panginoon as Great Commission. Kaya, ayan, patuloy po namin kayong ini-encourage, no? Hindi naman nauubos yung araw, yung linggo, kaya, ayan, sige po. Hindi pa natin sure, pero yon. So, habang wala pa yung oras ng pagdating ng Panginoon dito, no, i-take natin to as opportunity na mag-share ng salvation sa mga loved ones natin, sa mga kapitbahay natin. Ayun lang. So, sige po. Dako po tayo sa ating giving. Ayan, babasahin ko lang po to sa mga gawa 44-45. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. So, ayun po, no, hindi ko na po sa inyo kung gaano ka-importante yung pagbibigay, no? Katulad nga nung sa rent natin, nung nabuo natin yun, dahil sa tulong ng bawat isa, hindi yun magiging posible kung hindi hinipo ng Panginoon yung puso nyo para magbigay. Kaya, ayun po, yan sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na magbigay.
Sabihin mo na lang sa kanila. Ayan. Sige po, inaanyayahan ko si Astrid. Astrid, okay lang ba? Pag-pray mo yung kaloob. Lolo. Yan, sige po, let's lay our hands sa ating mga ikapo. Pag-pray po natin ang ating ikapo. Yan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ang bawat isa, Panginoon, ay nakapagbigay. Maraming salamat sa buong linggo na nagdaan kung saan, Lord, walang sawa kayong nag-provide sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, Panginoon. Kaya, itong mga ikapo na to, Panginoon, nararapat lamang po ito, Panginoon, na ialay namin sa inyo. At nawa, Panginoon, magamit namin to, Panginoon, sa pangangailangan ng simbahan na ito, Panginoon, upang sa gayon, Lord, magpatuloy yung mga gawain ninyo, yung sa buhay ng bawat isa, Panginoon, and makatulong to, Panginoon, upang mapanatili po, Panginoon, yung church, Lord, na tumatakbo at ginagamit, Panginoon, ninyo, naging instrumento ninyo pang magpalawak, Lord, ng inyong kaharian. Kaya, Lord, sa inyo lang namin binabalik lahat ng mga papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po. Announcement lang po ulit, remind ko lang po ulit na finally, yung ordination ng ating pastor ay eto na, sa March 24 na po. So ayan, no, hinihingi po namin ang tulong ng bawat isa na makiisa po tayo, tulong-tulong po tayo sa foods kasi tayo rin naman ang kakain nito. Pero ayan, so ayan, maraming salamat po everyone, and ayan, weekly reminder, do our devotion, no? Mahalaga, nagdi-devotion tayo, kinakatagpo natin ng Panginoon everyday. Dahil lahat ng ginagawa natin dito, no, wala tong kabuluhan kung hindi natin inuuna ang Panginoon. Yan lang, maraming salamat. God bless everyone. Praise. Minsan pa po, hayaan nyo po na paglingkuran po namin kayo. Tayaan po natin ang bawat isa na mapaglingkuran po natin ang Panginoon. And with that, ayan, pwede na po nating ligpitin yung mga bangko. Pwede po nating kawayan, ngitian, yakapin. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord. We won't be quiet. Oh, we shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way.
Samahan niyo po ako na ideklara ang ating pananampalataya. At dito po muna tayo sa loob. Kakabanggit lang po natin kanina na kakausap lang po natin patungkol sa ano. Okay po. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa karoroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang, paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen, 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 amen. Okay ba? Taas po natin ang ating mga kamay, tanggapin po natin ang pagpapala. Pinapanalangin ko na sa kadakalaan ng kapangyarihan niya, ay palakasin niya ang spiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu, para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos, para maunawaan nyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan nyo sana ito, kahit hindi nyo lubusang maunawaan, para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakilanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen, 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 amen. Happy Sunday po. Again, reminder lang po ulit sa mga leaders, wala na pong alis. Tayo po ay may meeting mamaya. At pala, maraming salamat po sa ating mga nanay na nag-provide po ng food para po sa meeting ng mga heads. Thank you po. Sana po mag-take time kayo na magtanungan, magkamustahan. Bye.